shout out dun sa yan. Kanina kasi nakipagbanggaan ako. Parang na-over ata ako sa pagiging competitive. Parang naanuhan ko yung ate. Ate ko nanonood ka, sorry. Parang nakukonsensya naman ako. Ayan. Palabas na lang po nung PowerPoint po natin. Ayan. Yung title po ng pag-aaralan po natin ngayon ay ito nga pong Dressing Up for the Battle. Yan, pero halo-halo na din kasi yung mga nabasa ko nga nung nakaraan. Yan, pero pinagsama-sama ko na lang din. Tapos, yun nga, parang ayan yung sabi dyan, 7 spiritual principles. Pero mamaya yun naman din yung pag-aaralan natin. Yan. Kasi nga, di ba ngayon, pa-next nga po. Yan, kagabi lang, parang nag-post nga yung ABS-CBN nung, ayan yan sa taas. Masusumbay. Yung North Korea, yan, sent 10,000 troops yan, to train in Russia. Yan, USS. So, medyo, ayan na, nag-aano na sila na, isipin nyo yung North Korea na yan, tapos, yan, magte-train sila sa Russia. Pero, alam nyo ba, parang military, parang sa aspect nga daw ng military, na nga daw medyo equipped na nga daw yung North Korea, pero ganun pa din daw yung yung parang magte-training pa rin. Pero, di natin alam ba, kasi sinasabi lang magte-training, pero kakampi na pala sila, diba? Yan, tapos meron din doon, ayun naman, yung sa Russia, kanina ko lang to, ibig sabihin parang ngayong araw lang din yan. Sabi, ayan na, Russia simulates a massive nuclear missile strike amid tensions with the West. Yan. Tapos isipin nyo, parang lang yan, sample lang yan, pero ganyan, di ba kagrabe yung yung impact. Tapos ito naman, yung sa China. Yan. Sabi, China's recent pledge of unwavering support for Iran, yan, could intensify the persecution of Christians. Yan, in both countries, yan, warns the US-based group International Christian Concern. Yan, kung ganyan na yung mga balita, di ba, parang magpapabebe pa ba tayo, mag-iinarte pa ba tayo, magdadrama-drama pa ba tayo, di ba? Na parang may mga ganyan na, may mga persecution. At tapos ito din, yan, yan, basta yan. Yan, parang, di ba, kayo, no? Malinis, de joke. Yan, parang, di ba, kayo kayo nung Meta AI, yung nagchat-chat na Meta AI, mo nga si ganito, guys. Tapos ngayon daw pala, sabi niya, to submit medical scans to his AI chatbot for analysis. Na ngayon, malay nyo, lang pala kay ni Meta AI na, sige nga, patingin nga ng mukha mo, pero ini-scan na pala yung mukha natin, kinukuha na yung mga parang doon ko na-appreciate yung FB Lite. Kasi wala naman ganun sa FB Lite. Di mo naman matatag si Meta AI. Pero parang lang ako nauungan. Parang nung nag-preach nga din si Ate Mer, sabi ko, uungan, parang paano naman yung mga hindi nga nare-reply, hindi nasisin sa GC, mga ganun. Pero yun nga, parang sa atin, natatawa lang tayo kay Meta AI. Pero yun nga, parang ganun na yung ginagawa, di ba? Tapos ngayon nga, alam naman natin na uso nga ngayon yan yung mga Halloween. Hindi ko kasi yan sa mga estudyante ko, pero parang may dumaan lang dun sa sa classroom namin, tapos nagtitrick or treat nga. Hindi naman kami nagbibigay ng Tapos sabi lang ng mga estudyante ko, ang pangit naman nun, parang lang ako na pangit sila. Pero parang parang sa part ko lang, thank you Lord, kasi parang kahit papano, may mga ganung opportunity na hindi ka makikisali sa ganun. Pero alam nyo ba, kasi kunwari sa mga Halloween dito, dati, may napanood ako yung kay John Ramirez din yun. Tapos sabi niya doon, yung mga candy daw na binibigay, pinagpipray nga daw yun. Yung parang yun na parang dedication na yun doon sa, ayun nga, sa kaaway, ganun. Tapos may din sila na, yun nga, di ba pag nagde-dress up, yan, di ba pag nagde-dress up daw, yung parang hindi mo na alam sino yung totoong witch, sino yung hindi, di ba? Yung parang pwede talagang ma-deceive. Kaya kunwari yung mga ganun na pinagwi-witch yung mga bata, yung parang ganun yung mga costume. Parang hindi na nade-deceive. Tapos kahapon ba o kanina, parang may di parang natawa lang kami kasi may nakadress na wedding gown. Tapos comment yung co-teacher na, sabi, bakit naka ng wedding gown? Halloween, ganun. Tapos sabi ko na lang, nakakatakot na daw mo magmahal. Parang ganun. Yung mga Pero parang may daw kasi doon yung wedding gown, yung sa Killer Bride ba yun? Parang ganun. Tapos parang may din si
hindi ko na maalala sino yung preacher, pero basta pag nagde-dress up daw yung iba, Noah, sabi naman nila, hindi, Abraham naman yung bata, pero ano daw kasi yun, parang kinukuha yung identity mo, di ba? Naalala niyo nung time ni Adan at Eva, di ba nung inano sila, dinisib sila, tapos di ba parang inaano na, hindi, pag kinain mo yun, magiging ganito ka, ganyan. Na identity yung ninakaw din, di ba, nung time na yun. Kaya, hindi talaga tayo dapat nag-aano nga dyan sa mga, yan, medyo na ano, yan parang di tayo dapat nag-engage talaga sa ganun. Tsaka, parang sinasabi nga rin, di ba, na huwag tayong pumayag na sa isang araw lang, talagang parang mag-i-impact ng third generation, fourth generation, yung mga ganung ginagawa ng kaaway. Kasi nga, parang isipin niyo, di ba, naalala niyo yung kay Iso, parang isang beses lang naman yun na dinisib niya parang ginamit siya, di ba, parang yung circumstance lang na yun, isang beses lang yun. Pero, grabe yung impact, di ba, na ganun din kay Adan tsaka kay Eva, isang beses lang naman yun, di naman na naulit yung temptation na yun. Pero, grabe yung naging impact. Kaya wag nga din daw tayong magpapadeceive. Tsaka tayo din bilang mga Kristiyano, though hindi naman tayo talaga nag-engage nga sa mga ganyan or may mga tayo na sabihin natin, di naman na kami nagtitrick or treat, yung mga ganyan. Pero yung iba naman nating ginagawa, di ba? Parang nagfo-fall din tayo dun sa mga temptation ng kaaway. Tapos sabi nga rin dito, yan, yeah, medyo in-overcome ko yun kasi alam niya namang favorite ko yun. Pero yung kasi dyan, tapos nanood pa ako ng video para lang talaga ma-explain ko din. Pero pero talaga kasi into ka yung naka-magnify. Pero yung ayun yung picture na yun, eaglet yun, eaglet. Tapos siya, napulot siya ng isang farmer. Tapos yung farmer na yun kasi, dahil nga gusto niyang ingatan, parang gusto niya alagaan yung agila na yun, na nalaglag kasi siya sa pugad. Tapos pinulot niya, sabi niya, ay, alagaan ko to. Tapos ngayon, yung eaglet na yun, naging ganyan na siya, nakalabas na siya dun sa shell niya. Tapos ang nangyari, namuhay siya na para siyang sisiyo. Para isipin niyo eagle siya pero pag ganun siya, ganun siya. Para lang siguro siya ganyan. Tapos yung tuka niya parang gumaganon-ganon lang din siya na hindi naman siya dapat ganun talaga kumilos. Nangyari, may bumisita dun sa nakalimutan ko lang kung environmentalist ba yun o something na pero basta may bumisita dun sa farmer. Tapos sabi niya, uy, eagle to ba't ganito to? Ba't gumaganon? Yung gumaganon-ganon din. Kasi diba yung mga manok, tas pag naglakad, umaano din yung puwet. Basta manok na talaga. Tapos parang di siya yung na naghahanap siya ng pagkain niya. Parang inaantay niya lang na may doon ng mga feeds. Ganun yung nangyari doon sa eagle. Tapos ang nangyari, noon nandun yung bisita na yun, sabi niya, pwedeng hiramin ko muna siya, tapos itatrain ko lang siya, ipapaalala ko lang sa kanya na, thou art an eagle, King James. Parang, binabasa ko kasi, King James ba to? Parang sinasabi niya daw dun sa eagle na, ano ka ba, agila ka, lumipad ka, stretch mo yung mo, parang mo yan, yung wings mo na yan, kasi kaya mo lumipad ng mataas, hindi ka dito lang ginaganon. Tapos dahil nga nakikita niya pa rin yung mga kapwa niya manok, di gumaganon pa din siya. Tapos di parang ang nangyari, ginawa na lang nung bisita, sabi niya, sige dahil nakikita mo na parang ginagaya niya pa din dinala niya daw sa pinakatuktok na ng bundok, parang ganyan Tapos ang taas-taas na daw. Tapos ngayon, doon niya inabihan ulit na, sige, mo yan. Tapos parang ang ginawa niya, yung kunwari nilaglag niya. Pero, nung nilaglag niya na yon, tsaka umano na yung, nung eagle na yon. Tapos, yun na siya, nag-fly. Parang na siya na, ayun nga, ang lakas niya. Tapos, kaya niyang ang taas-taas ng lipa rin, ganun. Tapos, yun yung yung parang doon niya na dahil nga, siya doon, kasama niya yung mga, chicken na yun, parang siya, naging ganun din siya, na hindi naman siya meant maging ganun, diba? Pero, dahil nga yung environment niya, tas paano daw siya pinalaki, ganun, na parang dun siya na hindi, ganito ako, ganito ako pinalaki, ganyan. Pero, hindi niya alam kung sino talaga siya. Kaya sabi nga din daw, eto pa, next po. Yan. Grabe dahil overcome ko ng PowerPoint na to. Sabi dyan, chicken coop Christians, yan, sabi kung tayo daw, wag daw tayo, di ba kaya nga, din ako, totoo
totoo pala talaga yung kantang Di Ka Manok-nok. Yung parang parang ko nung binasa ko yung book na yun. Sabi ko, totoo pala talaga yun. Yan, sabi doon, yung chicken coop Christians do not seek growth. Kapag ka daw manok ka lang, hindi ka nag-aantay na parang mag-grow ka, ganyan, parang hindi mo hinahanap. Sabi doon, they rely on others to fight for them. Parang antayin ko na lang na may magtanggol sa akin. Parang antayin ko na lang na may lumaban sa akin sa pagpe-pray. Parang may na magturo sa akin ng ganito, ganyan. Hindi sila nag-e-effort. Yan. Tapos sabi din, refusing to learn the skills needed for battle. Kasi nga naman, syempre, isipin ng manok, hindi kakatayin lang din naman. Parang baka may ganun siyang, diba? Sabi niya, i-undox lang din naman ako, igagan. Parang hindi na lang ako lalaban, parang ganun. Sabi din, they stay weak. Yan, nagiging stay lang sila mahina, young, and immature. Pero sabi daw dito, God created His children to be eagle Christians. Kaya sabi mo sa katabi mo, eagle Christian ka. Yan. Ganun daw, eagle Christian. Kasabi, we are going to go through battles in life. Meron daw talaga tayong mga haharapin, di ba? Kagaya nga nung binanggit ni Jess kanina na hindi naman unbeliever lang yung binabagyo, di lang naman yung mga, di ba, yung mga makasalanan lang, di ba? Kundi pati tayo din. Pero sabi nga, may mga battles talaga sa buhay. Sabi din, ayan, yung those who close their eyes to the flesh, yan, yung first eyelids. Yan, explain ko lang kasi nga, ito yung in-overcome ko sa YouTube. Yan, parang, i-search nyo na lang din, eagles, two eyelids, basta parang ganun. Tapos makikita yung mga tuka-tuka dito. Yan, parang basta yung ang laki kasi talaga. Tapos yung kasi, yung eagle daw pala, kanina yun, no? Parang kanina ko lang na yun, na dalawa daw pala yung eyelid nila. Tapos yung kotse, di ba may ganun? Tama ba? Yung, alam niyo yung yung parang tempered, parang ganun. Tama ba? Sino may kotse din? Kala si Kuya Miguel dito. Hindi maniniwala pag walang kotse yan. Pero, yan, basta parang may ganun siya, na kahit andun yung salamin, tapos may harang, nakikita mo pa din yun nandun sa labas. Yan, medyo nagigets niya na. Tapos parang ganun daw yung mata ng eagles, na kahit na nakaharang yung isa, nakikita niya pa din. Kaya lang daw may harang yon dahil nga para hindi maanohan ng alikabok, yung mga dumi-dumi sa sa hangin, ganyan. Para tuloy-tuloy lang siya na kahit na anong mangyari, kahit anong niya ng lipad niya, parang tuloy-tuloy lang siya, hindi siya yung na madidistract o titigil lang siya kasi magpupuno siya, napuwing siya, yung ganun. Kaya ganun daw, yon yung unang eyelid daw, parang sa atin sa spiritual, yan, yung flesh yon yung unang eyelid. Tapos sabi din, yung naka-open na eyes, yun yung spiritual eyes, yun yung second eyelid. Yan, sabi, asking God to equip them for the battles ahead and praising Him for the strength He will provide to gain victory. Yan, na parang dun sa mo, dahil bukas yung spiritual eyes mo, nagte-thank you ka na agad kay Lord na, thank you Lord kasi papalakasin mo para ma-overcome ko to, di ba? Yung mga, para magkaroon ako talaga ng victory. Yan. Tapos, yan, sabi din dito, yan. Kaya ito yung 7 spiritual principles. Yan, dito na tayo sa 7 principles na yun. Una, yan yung purpose. Yan, kapag meron tayong mga battle na hinaharap, yan, meron tayong mga spiritual warfare na hinaharap, kailangan alam natin yung purpose natin. Sabi dyan, spiritual warfare must have a purpose. What is yours? Sa gabing to, ngayon yung, alam mo na, dapat ilaban ko to sa prayer, dapat ko ulit to na ma-revive, parang ma-renewed, may gawin si Lord. Yan. Yan, tapos sabi din dito, you will find that out only by the Holy Spirit speaking to. Kaya yun yung pinakamalaga na hindi naman natin pwedeng sabihin na, ikaw AJ, ipag-pray mo yung ganito, ganyan. Parang hindi natin pwedeng diktahan. Oo, parang may guide, pero siya, alam niya sa sarili niya kung ano yung ilalaban niya sa prayer. Kunwari, bawat isa sa atin, si Alona, sabihin natin, si Alona ang pinaglalaban niya ngayon, yung parang iba yung iniisip ni Alona. Yung parang ipaglalaban ni Alona ngayon, yung pag-aaral niya, ganun, kay Ella, pamilya, yung parang iba-iba tayo, pero alam natin na may tayo, may mga purpose, 'di ba? Na hindi tayo yung
kung ano na lang tong mapag-pray ko, okay na yun. Yung parang hindi yung lumilipad isip natin na kung ano na lang matamaan ng prayer. Yung parang minsan kasi tayo, oo, meron talagang as the Spirit leads, di ba? Pero kaya nga tayo, di ba, binibigyan tayo mga prayer points, meron tayong mga guide, di ba? Kasi nga, para hindi din tayo, yung sa atin din yun na, hindi kung ano-ano na lang naisip mo na habang nagpe-pray ka, naisip mo na yung carbonara, yung cheese, paano yung gagawin mo sa ganito, ganyan. Parang, ang dami nating kaya, yun daw, yun, kailangan natin ng purpose. Tapos sabi nga rin dito, yan, sabi dyan, no, what is your spiritual condition? Yan, may iba daw Christian, sinasabi nila, spiritually wounded ako ngayon. Parang ginaganon nila. Pero, ang nga daw dito, yung parang may nabasa ko, sabi niya, yung church daw ngayon, nagiging masquerade party. Alam niyo yung masquerade, yung may mga parang mascara, tapos may design yung Tapos parang wala daw umaamin na na hindi po ako okay ngayon eh. Kunwari, tinanong natin si ikaw, kamusta ka? Praise God, I'm blessed. Diba? Parang may mga ganun daw. So pag ikaw, kamusta ka naman? Thank you, Lord. Talagang pinapalakas ako ni Lord. Pero kung sa totoo lang daw, na magiging honest tayo, hindi naman daw talaga lahat, diba? Parang ganun nga na malakas, parang may mga antay na, minsan iniisip lang natin na, hindi, ayoko mamaya sabihin, minamagnify ko yung drama ko, yung mga ganun-ganun. Parang may mga ganun daw tayo na tinatago natin. Pero, ang totoo talaga, alam ni Lord yun, yung condition ng mga spirito natin, di ba? Sabi din daw, meron din daw yung mga spiritually exhausted na yung parang pagod na ano ba yun, nilaban ko na to eh. Dami ko ng prayer dito, grabe na rebuke ko. Parang, yung niyo ba yun? Yung pawis na pawis ka nakaka-rebuke. Jesus. Tapos inihingal ka na, pag-awag ka, parang sa isip, ba't hindi pa naman wala? Yung parang may ganun ka na, basta parang ka na, ayoko na, okay na yun, bahala na nga si Lord. Parang may ganun daw tayo. Tapos minsan din naman, parang masabi mo na lang, wala na, nandun na, nagawa na yung mga spiritual damages. Parang, ko na eh, parang too late na, ganun. Parang may mga, na tayo na, wala na, ganun na nangyari eh. Parang, ihahabol na lang daw ulit. Pero, yan, ngayong gabi, di ba, kung ano man yung mga spiritual na condition natin, di ba, talagang sabihin natin yan sa Panginoon, di naman natin kailangan kay Lord na, hindi Lord, okay ako, di ba, naiyak na talaga, no? Hindi, okay ako, parang, pa nalalabanan. Pero, yun nga, maging honest daw talaga tayo sa Panginoon. Tapos sabi nga din dito, yan, may mga din daw, pero yun nga, syempre, may mga ganong condition, pero may mga storms daw talaga na, minsan, may mga talaga, yung parang may purpose din naman si Lord. Diba? Na tayo, minsan nire-rebuke natin yun, pero ang totoo, may purpose din naman talaga si Lord. Yan, una daw, yung mga physical storms. Pag sinabing mga physical storms, yun yung mga attack against your body o yung mga sickness nga. May mga time na tayo, yan, ako, lagi kong naalala kasi yung preaching din ni Perry Stone, yung sinasabi niya doon na, it's not the devil, it's you. Para may ganun siya, na bago ka nga naman mag-rebuke agad, mo din yung sarili mo, kung ako ba may nagawa ba akong ganito, meron ba akong mali na ganyan-ganyan. Kaya bago mo i-rebuke yung kaaway, kasi daw minsan tayo nagre-rebuke daw tayo, agad na ina-atake ako ng kaaway, pero totoo, kasalanan mo din pala, ikaw din pala may gawa, bakit ka ganun yung nararanasan mo. Kaya may mga ganun din na, na kailangan natin i-balance. Tapos sunod, yung mga spiritual storms. Yan. Pag sinabi namang spiritual storm, sabi, try to destroy your purpose and destiny. Yung parang, may mga ka na, kailangan mo rin yun ilaban. Kasi nga, may parang ninanakaw na yung purpose mo diba? Yung destiny mo na ito talaga dapat gagawin mo. Pero, yung parang hinahadlangan. Tapos yan, may mga mental storms. Ito naman yung mga demonic attacks over your mind. Yung daming pinupuno ng takot, ng pag-aalala, yung parang, ang dami-daming mga yan, basta ang dami-daming mga bagay na yung parang yung isip mo na hindi ka na makakilos, di ka na makatulog. Basta parang ka na paparalyze ka dahil nga yung isip mo, ikot ng ikot, diba? Yung parang ganun. Tapos sabi din, may mga emotional storms. Ito naman daw yung mga attacks against your spirit man and your relationship with the Holy Spirit. Yan. Ito, hindi yung mga mamaya isipin nyo, hindi, baka nararamdaman ko lang na malungkot ako ngayon, ganito ako ngayon. May mga iba yun, ibang mga kaartehan na joke lang. Baka magiging honest lang, kaartehan na natin minsan yun. Pero sabi nga doon, di ba, may mga ganyan daw na mga storms na dapat, alam din natin, di ba, yung mga na, bakit nangyayari to, parang ina-assess din natin na sa sarili natin na kayong tinuturo sa akin ni Lord ngayon dito, di ba? Yung mga ganong bagay. Tapos sabi nga din dyan,
Yan. Sige nga po, sabay-sabay nga. Your spiritual. Yan. Kaya yan, kung may mga time din naman na parang tayo, nilalaban naman na natin di ba? Kahit na anong storms na to, parang nagaano ka naman talaga na Lord, pinagpe-pray ko naman to. Pero, yun nga, may mga time na na-hurt tayo, may mga sinasabi nga sila Kenneth Hagin na faith failure, parang ganun daw yung tinatawag. Pero ang totoo daw, pine-prepare ka at saka ini-equip ka daw nun. Ipapakonect ba natin? Yan, parang sabi niya, ini-equip ka nun for a deeper place in God. Diba? Na kahit na may mga ganun, pero nilalapit tayo ng nilalapit nun sa Panginoon. At sabi nga dyan, no, you will have the last laugh against the enemy. Diba? Sino yung gusto yun? Parang, diba sa mga pelikula lang natin naririnig yun na, sa akin ang huling halakhak. Mga ganun. Pero, pag sa'yo nga daw kasi yung huling halakhak, parang ikaw yung panalo, ikaw yung nakalamang, yung mga ganun. Pero, basta yun yung daw natin, diba? Na ano man yung mga nangyayari, sabi dyan, your spiritual wounds are not your destination. Hindi yun yung pinakatalagang doon na lang tayo, diba? Kundi, alam natin na meron pa yun, parang process yun na pagdadaanan natin. Yan. Tapos next, pangalawa naman ito, yung instructions. Yan, yung una, yung purpose. Alam natin ano ba yung nilalaban natin sa prayer, ano yung binabattle natin. Pangalawa naman, yung purpose. Sabi, get your marching orders or spiritual instructions before you engage in spiritual warfare. Yan yung isang bagay sa mga soldiers talaga, di ba, na nababanggit naman din natin lagi, na hindi sila sasabak agad sa gera, na hindi nila nakukuha yung orders. Na parang kunwari sa mga military, ang sasabihin sa kanila nung head, ngayon ang purpose nyo lang, makakuha nyo ng buhay yung isang sundalo na yon. Kahit na anong mangyari, wala na kayong ibang gagawin, kukunin nyo lang siya. Parang gano'n. Wala kayong aanuhin na kukunin yung kalaban, tatalunin yung ganito, basta makuha nyo lang siya. Tapos parang may mga naman sila na instruction na, kahit na anong mangyari, parang dapat mapatayin nyo lahat ng mga kaaway na yan. Kunwari, di ba, kay Lord, may ganun siyang instruction kila Joshua, di ba, na wala kayong ititira kahit isa. Di ba? Kasi nga, minsan, yun yung natin na, kapag nagbabasa, di ba tayo ng Bible, parang iniisip natin, ba't ang grabe naman ito, wala talagang ititira kahit isa. Parang ganun, parang ang harsh, parang iniisip natin, ang lupit naman ni Lord, ang sama niya. Pero, yung totoo, di ba, nakita natin na sa Bible, nung hindi sila sumunod, na nagtira pa sila, meron pa silang iniiwan na mga, yung mga Amalekites, yung mga Philistines na yun. Later on, di ba, dumami ulit yun, tapos sila naman yung tinalo. Kaya tayo din daw, sa spirit realm, yun din daw yung tinuturo sa atin ng Panginoon, na may may nabasa ako. Sabi niya doon, yung mga bagay o yung mga spirit na hindi mo dinedestroy sa spiritual realm, ikaw yung idedestroy nun. Kaya kung hindi mo talaga tatalinuhan, hindi mo talaga aanuhin yung kalaban na ikaw yung makalamang, lalamangan ka talaga niya. Kaya yun dapat maging matalino tayo. Tapos sabi din dito, make sure this is your fight and that you are in tune with the voice of the Holy Spirit. Yan, sabi din, make sure you know the spiritual season you are in and the one you are going into. Diba? Yung parang alam mo, ano nga bang meron ngayon? Parang ina-assess mo na sa sarili mo na siguro ngayon tinatransition ako ni Lord na maglilid na din ako na din yung magwa-one-to-one. Yung may mga ganun na nadi-discern mo rin yun na parang siguro kaya ganito yung tinuturo sa akin ni Lord kasi ganito pala yung gagawin ko, ganyan. Kaya dapat in tune daw talaga tayo sa, diba, sa tinig ng banal na spirito. Yan. At sabi nga din, yan, panex nga po. Yan, sabi dito, yan, di ba sa buhay ni David, yan, isang magandang example daw ang buhay ni David na dinidiscern niya, ano ba yung laban niya sa hindi niya laban. Hindi, di ba hindi naman natin nakita si David na nilusob niya lahat, iginera niya, hindi, mananalo ako dito, diba? Parang inano niya na lahat, di ba? Kundi lagi niya daw tinatanong si Lord, sabi niya, is this my battle? Sabi niya, is this my fight? Di ba? Should I pursue my enemy? Di ba? Nakikita natin yun. Kasi nga naman, ni David, na hindi naman lahat papatulan mo, di ba? Parang, kunwari, sa mga sa atin ngayon, di ba? Lahat ba nang magko-comment sa mo, papatulan mo talaga na, ikaw din, ngik mo. Yung parang may mga ganun tayo na, hindi naman lahat ng mga dadaan dyan, tapos kung sama ng tingin sa'yo, ambahan mo na agad, di ba? Ano ba tinitingnan? Yung parang ganun na, ikaw, dinidesign mo, ano yung mga fight, di ba, na talagang yun lang yung dapat na labanan mo. Kasi, kunwari, kung gusto mo lang naman talaga ng away, punta kang Facebook, ka ng mga comment doon. Di ba? May nakita kasi ako,
Kung naghahanap lang din ako ng away. Para may nakita kasi ako doon, yung pinopost nga yung ibig sabihin ng na ako doon sa labubo ba yun? Pangit kasi nung doon sa school namin, sa iniba, parang sa mga nanay daw. Pero, yun yung na, basta ganun, yung monster daw yung ibig sabihin. Tapos, alam nyo ba, hahareact lahat. Tapos parang ini-explain doon na yung mga monster, ganito, ganyan, demons yung ganito, ganyan. Tapos nakahaha talaga. Parang maiinis ka talaga sa mga tao na, ano ba naman to? Parang, ang grabe naman. Tapos parang, yung nag-share post pa nun, in-unfollow ko nga. Hindi ko maalala kung bakit ko siya naging friend. Pero, in-unfollow ko na lang kasi parang maano lang ako na maiinis ako. Pero, basta parang ang share, dun sa, tapos nakikita, hindi, joke lang. Yan, parang sa caption niya dun ng shared post niya, lahat na lang may meaning. Parang ginaganon niya. So parang kung talaga na maghanap ka lang ng away, parang, ano ka ba sabi sa Bible? Parang gusto mo lang iganon, di ba? Pero, yun nga, praise God, tinuruan naman tayo na hindi tayo dapat nakikipagdebate, di tayo maganon-ganon. Pero, yun nga, kaya yan ni David, dapat dinidiscern din natin ano yung mga fight na talagang para sa atin. Yan. Tapos sabi rin dito, yan, sa buhay nga daw ni David, natutunan daw natin yung bagay na to. Yan, na yung pakikinig daw sa tinig ni Lord, hindi yun enough. 'Di ba? Hindi enough na nakikinig ka. Kundi ang sinasabi daw diyan, we must stay tuned in to God's voice. Yun nananatili kang nakikinig, 'di ba? Sabi, because the enemy has a trick up his sleeves. Kasi onting lang na malingat ka, 'di ba? Meron agad yan na na attack sa iyo, 'di ba? Kaya dapat maingat tayo sa mga ganung bagay na hindi lang sapat na nakikinig tayo, kundi nananatili tayong nakikinig. Yan, sabi nga din po, yan, yung daw, sa Amerika kasi parang may ganun silang double dutch. Pero, nung sinerch ko siya, yung yung dalawang jumping rope. Basta ganun. Tapos, nila, basta yung dalawa, hindi mo sa atin isa-isa lang. So, sa atin 10-20 lang, wala naman tayong double dutch, ganyan-ganyan. Pero sabi daw doon, yung double dutch jump rope, parang dapat alam mo kailan ka tatalon, kailan din yung hindi, parang ganun. Tapos parang may sila na kailan lalabas, basta ganun-ganun. Tapos meron din silang sa football. Hindi naman tayo din ng football. Hanggang patintero lang tayo, parang ganun. Pero basta parang may sila na, doon daw sa laro ng football na yun, yung kaaway, kunwari yung kampo ng boys, nila, parang ititrick nila yung kampo, kunwari ng girls, na ang mangyayari, yung girls, aapak doon sa linya, tapos, magkakaroon sila ng penalty. Ganon. Parang, kunwari, mananalo na dapat kayo, pero nagka-penalty pa kayo dahil lang dun sa pag-apak nyo ng wala pa sa oras na, yung hindi pa time, umapak na kayo dun sa linya. Tapos ngayon daw, parang ganun din daw yung kaaway na minsan, tinitrick niya tayo na, sige, anuhin mo na yan, gawin mo na yan, parang, mo na yan, umapak ka na dyan, pumunta ka na dyan, gawin mo na to. Na wala pang instruction ni Lord. Ngayon, imbes na ikaw na dapat yung lamang, pero dahil nagpaano ka sa kanila na, sa kaaway na doon ka, ginawa mo na yun agad, yung pantitrick nila na yun, na ka tuloy, na imbes na ikaw na yun lamang mananalo ka na dapat, sila patuloy yung parang yung kaaway patuloy yung ng ground sa'yo, parang nagka-hold sila sa'yo. Dahil lang doon sa pagiging impulsive, yung di nakikinig kay Lord. Kaya dapat daw ganun tayo. Sabi din this only happens by hearing God's voice, knowing His voice, and staying connected to His voice. So you have no spiritual setbacks in the fight. Kaya yun talagang kahalagahan na bawat step natin, di ba? Yung sinasabi nga ng Psalms na the steps of a righteous man, they are ordered by God. Yung hindi ka agad na, Lord, ito na ba? Okay na to, Lord. Yun, kunwari, naka-step ka na. Parang tatanungin mo, di ba yung larong step yes, step no? Di ba yung mga ganun step, di ba? Alam nga, nag-step ka na agad, di pa nga nag-yes, di ba? Kaya minsan, ganun din daw tayo sa Panginoon na dapat kada yung mga instruction na yun, sinusunod natin. Yan. Tapos next din, sabi dito, yan. In a spiritual warfare assault, the enemy is very good at convincing us to bring into the battlefield the same strategies we used in the last fight. Yan. Ito naman din yung parang tayo, dinideceive tayo. Yan. Hindi ko alam kung naranasan nyo na to, pero ako na ko na yun. Yung parang, siguro mga na yun, mga NHA days, parang yung akala mo dahil ginawa mo tong strategy na to, ginawa mo yung ganitong bagay, akala
mo dun sa next na attack or temptation, applicable pa siya. Yung ba nagigets nyo? Na akala mo dahil nga, kasi gumana naman dun parang, okay pa siguro, ito pa rin prayer ko, ito pa din yung ko, ganyan. Gantong verse pa din, parang may mga ganun. Na yun daw yung mga minsan, inaano sa atin ng kaaway, na may mga tayo na ginagamit natin yung mga dati na experience natin, encounter natin sa Panginoon para labanan yung kaaway. Na ito, yung kaaway, bago na yung mga strategy niya, bago na yung mga temptation niya, na hindi natin nade-discern na, iba na yung ginagawa, pero ako, ito pa din. Yung parang ganun. Tapos, sabi nga din dito, yan, sige nga, basahin nga po natin, new levels. Yan. Kaya sabi doon, 'di ba, yung parang daw yan sa Amerika daw, sikat na sikat yan na kung magkakaroon nga daw ng ng parang dime kada maririnig yan, yayaman daw yung mga Kasi parang sinasabi ko, na-promote ka, parang ganun, sasabihin nila, basta, tandaan mo, new levels, new devils, mga ganun daw. Tapos parang may bago kang gagawin, parang may mga bago kang ministry, yun daw lagi nilang pinapaalala. Na, basta pagka mga ibang level ng ng ginagawa mo na kay Lord, parang may mga ibang attacks yung nagagawin yung kaaway. Pero ito nga daw yung mali natin bilang mga Christian. Pa-next po. Sabi dyan, we have made a bad judgment because we won the battle yesterday. Yung parang tayo na, oo nga, pwede pa to siguro. Kasi nanalo tayo sa spiritual na battle natin kahapon, last week, o last year. Yan, sabi daw, dun sa mga pre-provide ni Lord na mga weapons, diba? Pero sabi dyan, so we think we have the Lord Jesus Christ figured out, and we bring yesterday's victory, yung mga victory natin kahapon, yun yung inaano natin ngayon sa kaaway, yung yesterday's manna, yung sabi nga, dried up word, not a fresh one. Yesterday's fasting, yung parang inisip mo, nag-fasting naman ako kahapon last week, ganito, ganyan. And we do not bring a fresh anointing into a fight that is of a different realm of the Spirit. Yung parang may ganun tayo na, yung umaasa tayo sa mga dati nating mga spiritual na, na naranasan, ganyan. Pero, hindi na yun applicable dun sa kaaway. Parang iba na yung mga ina-attack niya sa'yo ngayon. Dahil nga, ganun yung gusto niyang gawin na ma-deceive tayo, diba? Na ganun pa din ginagawa natin, paulit-ulit lang. Nagiging routine na. Yan. Tapos sabi rin dito, yan. Sige nga, pabasahin natin. David, yan. But he never went back. Kaya ganun din. Nakita nyo ba nung time na kalaban na ni David yung mga di ba? Parang yung mga lipi-lipi na yung kalaban, nag-aano pa din siya, di ba? Titirador pa din siya, na inisa-isa niya. Di ba? Hindi na. Parang may mga, na sila, may mga bago na siyang weapon, may mga bago na siyang strategy. Meron siyang mga tinatanong na kay Lord na, eto ba, ipupurso ba namin? Mananalo ba kami dito? Dito ba, Lord? Anong gagawin namin? Di ba? Na ganun din, di ba? Na nakita natin sa Bible, hindi naman lahat ng mga pagko-conquer umikot, 'di ba? Ng nag-walls of Jericho ba lahat, 'di ba? Parang nung time ng mga disciples, ang ginawa ba nila lahat? Yung putik, tapos 'di ba? Parang hindi naman lahat pare-pareho dahil nga ganun talaga. May mga iba-ibang ways si Lord para talagang pagtagumpayin tayo. Kaya sa atin bilang mga Kristiyano, minsan may mga ka na nag-praise explosion ka, na ganito ka, na parang iniisip mo, siguro ganito na lang ulit gagawin ko kasi ganyan. Na alam natin, yung word naman talaga ni Lord, 'di ba? Talagang siya, same 'yun, 'di ba? Same yung power. Pero may mga ibang nga daw si Lord sa atin, may mga strategy, may mga instruction na dapat natin talagang kunin. Na Lord, ano yung pwede kong gawin dito? Kaya kunwari nga din, ako naranasan ko rin 'yan. Yung parang pag sa light group. Parang dahil nga kay Ina, ganto yung approach ko. Hindi ko na magiging parang hindi na pwede na ganun din approach ko kay Raylene. Hindi pwede na papagalitan ko rin agad sila yung mga bago naming ka-light group gagaya ng ginagawa ko sa yung parang iba-iba. Kaya yun yung kahalagahan na nagdudwell tayo talaga sa presence ni Lord para alam natin na, di ba kunwari din sa church, alam niyo naman din yun na hindi naman lagi pag youth fellowship natin, Bible games lahat. Di rin naman lahat appreciate, di ba? Hindi naman lahat iyakan, yung mga ganun. Na parang ganun din sa spiritual realm. Hindi lahat ng mga ginagawa natin dapat parang ganun nung nainiisip mo para tayong robot na ganito lang dapat, ganyan. Di ba? Kaya yun yung natin na yung instruction talaga na yun kay Lord natin hihingiin. Tapos sabi rin po dito, yan, ito naman yung pangatlo. Kanina meron na tayong purpose, tapos yung
Pangalawa, yung mga instruction. Ito naman, kailangan natin ng spiritual check-up. Yan. Siyempre, bago ka naman talagang lumaban, kailangan siguraduhin mong walang iaano sa'yo, di ba? Ibabato sa'yo. Na, kunwari, di ba, sa mga nagdadebate nga, yung parang, kunwari, magdadebate kami, sige, sabihin natin na, ako, pro ako sa extrajudicial killing, yung mga ganun-ganon. Yung isa naman, ayaw niya nun. Tapos dapat, wala siyang masilip sa akin na, bakit dati, naganto ka, ganyan-ganyan ka. Yung parang may mga, isisilipin sa'yo, di ba? Yung parang, ganun yung natin, na dapat, kaya tayo ini-instruct na may repentance, meron talagang mga pagsusuko tayo na ginagawa, dahil nga ayaw din natin na maging hold pa ng kaaway yun sa mga buhay natin. Kaya sabi dyan, is your walk part-time or it is a lifestyle? Put another way, are you a Christian Dior? Yung parang wannabe lang daw na believer. Yung parang gaya-gaya lang, ganun. Sabi, or a true believer in Jesus Christ. Sabi, is there any unrepented area of sin in your life? Are you totally surrendered to the Lord Jesus Christ? Diba? Yan yung mga Tapos nilagay ko lang, nabasa ko kasi ito nung kailan sa Yan, parang ito daw yung mga dapat na check down natin. Yan, una yun sa spirit of Antichrist. Yan, mo yan din daw sa sarili natin kung meron ba tayong rebellion, stubbornness, yan, o yung false prophet spirit, yung parang inaano mo yung mga tao na, alam mo ba, Aaron, nakita ko sa spirit na talagang ito pala yung mapapangas. Yung parang declare ka na ng kung ano-ano sa kanya na hindi mo naman talaga sure. Tapos, yung mga spirit of anger, meron ka bang rage, wrath, irrational anger, yung parang bigla-bigla na lang na ano ba, kayo talaga, parang para sa sabog agad. Yan yung temper, violence, yan yung mga dapat daw na inaano natin nire-repent. Tapos yung spirit din ng bitterness. Yan, meron ka bang hate, self-hate, yung parang sa sarili mo, ayoko sa sarili ko, naiinis ako, ganyan-ganyan. Yung lack of forgiveness of self, yung parang hindi ko mapatawad sarili ko, ayoko nung ganyan, parang naiinis ako sa sarili ko, ganyan-ganyan. Yan yung resentment sa ibang mga tao, gusto mo pang gumante, na hindi dapat makaganti ako, ganyan-ganyan. Yan yung mga retaliation, jealousy, envy, yan, tapos yung murder, diba? Nakakala lang natin, bitter lang, pero nauuwi pa sa ganyan. Tapos meron din tayong i-check dapat din daw, yan, sa self naman. Yan, selfish na ba tayo? Yan, yung self-gratification, gusto mo lang, puro lang sarili mo yung masaya, yung parang matuwa ka lang lagi, ganyan. Yung self-will mo ba, laging yun yung nananalo o God's will na talaga? Yan, yung self-righteousness, kung may parang ka na, ay, ako, hindi ako nagaganyan. Kayo lang yan. Parang mga ganun, di ba? Yan, tapos sa strife, yan, naman, may mga conflict, yan, mga bickering, argumentative, yan, quarreling, fighting, yung mga criticism, yung parang lahat na lang criticize mo. Pagdating pa lang, parang, na-judge mo na talaga, parang, yung ganun, di ba? Yung judgmental, yung parang iba naman talaga yung ginawa, pero ikaw, nako, ayun na talaga yun. Kilala ko yan, alam ko lahi niya. May mga ganun. Si Adrian kasi no kailan, sabi niya, Shell, tutulong daw siya, pero sabi ko, Adrian, kilala na kita NHA pa lang, parang alam ko kukuha ka ng pagkain, ganun. Pero parang nga ako, Lord, sorry. Yan, tapos yan yung mga gossiping, yung mga accusations, finding fault, di ba? Lahat na lang hinanapan, si Alona nga, naganto-ganto nga, yan, si Kuya Paul, naku, alam ko yan. Parang alam mo lahat, di ba? Yung mali ng mga tao. Tapos yan, next naman, yun sa torment. Yan, yung mga harassment, yung may mga nightmares din. Yan, din pala yan, kailangan natin siyang i-rebuke, di ba? Tsaka talagang anuhin natin. Tapos ito nabanggit naman din to ni Ate Mer nung kailan. Yan, yung mga, sa witchcraft or sa mga, kulto, di ba? Meron pa ba din siya? Yan, kung meron man po, tinatawag po si Pastor para i-revive din siya. Yan, tapos sa din, ito din, may mga spirit din naman ng panex po. Yan, ito yung mga cursing, blasphemy, yan, taking God's name in vain. Yan yung dapat talaga hindi natin ginagawa. Tapos ito naman, yung spirit of religion. May mga daw na yung tradition na lang yan. Tapos mga false doctrine, yung mga ritual, yung mga legalism na hindi, dapat ganito yan, dapat ganyan-ganyan, dapat sa church, ganito, ganyan-ganyan. Yan, pati yung martial arts. Yan, tapos yung mga yoga, yan, secret societies, yan, yung mga frat yan yung mga frat, yung mga, yan, sa babae, yung tawag dun? Di ba, hindi natin alam, ligtas tayo. Safe tayo doon, hindi natin alam. Yan, tapos sa din,
Ayan pa next. Ito din, sa mga idolatry naman o mga false gods. Yan, dapat wala rin na tayong ganito. Yung Diyos-Diyosan mo na yung sarili mo, yung ibang tao, yung mga bagay, yung pera, o yung sports na pagka-basketball, kaya mo mag-an ng 12 hours, diba? Yung dami-dami nga, yung business, yan, yung trabaho. Tapos ngayon, yung social media nga, diba? Nung kailan din, nag-uninstall kasi ako ng IG. Tapos parang sabi ko, grabe, parang ang payapa. Parang hindi naman ako mas-scroll talaga. Pero parang, lang ako na, ang dami ko na nabasa, ganyan. Na parang din ako dun sa bagay na yun. Tapos yan, yung lifestyle din. Na minsan nagiging na daw yun, idolatry na or na natin, false god na natin yung natin, lifestyle. Kasi parang iniisip mo, ang yung parang okay na, kaya mo na gawin lahat, yung mga ganyan-ganyan, diba? Tapos yan, yung entertainment, yung parang kailangan mapanood mo talaga yung mga yung mga pulang araw, yung mga ganun-ganun. Diba? Tapos yung kailan, may mga youth tayo na, sana si yung big winner, ganun-ganun. Parang, dapat sinusuko na talaga yan, diba? At, kasino ka man. Yan. Hindi ka sasabihin na naka-pink siya. Ay, silaan nyo na lang. Yan. Tapos pa, next. Yan. Ito din, yung spirit ng Jezebel. Yan, yung mga seductive behavior, witchcraft, yan, yung mga manipulation, yung control, na gusto mo yung kaibigan mo, dapat ako lang, kaibigan mo. Wala ka na ibang friend, dapat ako lang, di ba? AFO kita pag hindi, di ba? Tapos yan, yung mga mental illness, yan, yung retardation, yung yan, yung mga ganyan, dapat talaga nire-rebuke yan. Tsaka sa natin, wala tayong gano'n. Diba? Tapos pa next po, meron pa, medyo madami yan. Yan, ito din yung sa bandage, yan, ito yung yung overbearing, yan, yung hyperactivity. Nung kailan, nirepent ka din. Yan, parang sabi ko nga kay Ate Timur, pinagpe-pray ko nga po yun. Kasi parang talaga, yung parang ang OA ko, ganun, parang pag naisip ko, dapat ganito, ganyan, parang hindi ako, kaya, noong nakaraan, parang sobrang thankful talaga ako kay Lord na, yun nga parang ang ayos ng tulog, tapos sinecheck ko, kasi may record yung, tulog dun sa So, kaya sarap parang sa feeling na maayos na yung tulog, yung ganun. Tapos yan din, yung mga heaviness, yan, bandage din yan, depression, meron din yung black emotion, yung parang wala ka ng, kahit anong gawin na sa'yo ng mga tao, wala na, okay, hindi na ako nagulat. Yung parang may sinasabi nga daw sila ngayon, yung kay Bongbong, yung parang sinasabi, disappointed but not surprised, yung mga ganun-ganun nilang term. Pero may mga din yun, bandage din daw yun. Tapos yung grief, sorrow, yan, yung mga sadness, hopelessness, yung parang mo na lang, na wala po talaga, mahirap lang po kami, ganito lang po talaga kami, hindi na po makakapag-aral, ganito. Yan, tapos yung mga depression, worry, anxiety, yan, nervousness, kahit pala yung ganun parang ka sa mga tao, parang bandage din daw yun, kasi nga, minsan na natin, na piniplease na natin yung mga tao. Yan, yung stress, yung pressure, tension, yan, tsaka yung self-pity, yung parang mo yung sarili mo na, kawawa ako, ang pangit ng ilong ko, ang pangit, parang ka na, wala talagang kaibigan, ganun. Si kagabi, si Miles Monroe, parang lang ako dun sa suggested na video, nakalagay, the woman with no friends, parang ganun. So, parang sinend ko dun sa mga friend ko, tapos may, yung isang kaibigan ko, pinanood niya, sabi, nakakalungkot naman to, sabi ko, buti na lang, hindi ko pinanood, pero, basta parang lang, ba't ganito naman yung ng YouTube, yung mga ayos naman yung mga sinesearch ko. Yan, tapos yan din, yung mga nga din yan, despair, loneliness, disappointment, yan. May mga din yan na bandage nga daw. Tapos ito din sa poverty, yan yung mga financial bandage, financial blockage, yan yung parang feeling mo wala ka nare-receive, yung may mga din naman na financial destruction, yung parang sira talaga yung budget mo, parang nawala lahat ng mga resources mo. Yan, tapos yung pride, yan yung mga kayabangan, yung ego, intellectualism, yan yung yung parang sa sobrang mo na, talino mo na, parang iniisip mo, ay, kayo lahat, of kayo lahat. Parang mo na yung mga tao na na dapat ma-break din daw yun. Tapos yung vanity, parang sobrang mo na sa sarili mo, yan, parang ikaw puging-pugi. Siyempre sigab lang yun, pero pag iba, yan, tapos yan yung self-righteousness, yan, yung spiritual pride. Yung sa spiritual pride din, may nabasa ko, yung parang niya, ay, basta ako, lang ako, parang, ako basta ako consistent ako sa Bible reading ko. Tapos glory to God talaga, consistent ako sa prayer. Parang parang sobrang tapos dati din nakorek ako doon kasi 'di ba may dati kasi syempre hindi ko naman alam 'yun. Yung parang nag-comment lang si Ate Beck kasi may nag-DP daw na na nasa yung kunwari nagtuturo sa care group daw. Tapos kasi ay basta yung DP niya yung kita lahat ng tinuturuan niya tapos nandun siya sa gitna.
Tapos parang nag-ano lang si Ate Beck, sabi niya, parang spiritual na yabang nga din daw. Pero, yun, iniba ko na ng DP ko, nakaganon. Yung nakaganon na lang ako. Pero, parang dun ko na, oo nga na minsan tayo din, parang, oo nga, spiritual. Oo, Ina, nandito ka na. Welcome. Yan, yung parang spiritual. Pero, yun nga, na mo pa din yun, na talagang, narinig mo ba, nabanggit kita? Na yun. Pero, basta yun, sa spiritual na yabang. Tsaka yan, yung ignorance din, na parang, di mo alam, di mo ano yung ganito, ganyan. Yan. Tapos next, ito din, yung fear. Yan, yung mga fear of, yan, death, accidents, yung parang takot ka na, hala, baka pagtawid natin, ganito, ganyan, ganyan, parang kahit yung mga ganun daw. Yan, yung fear of future, fear of disapproval, yung parang ayaw mo na, hindi ka na ng mga tao na dapat approve lang lagi, ganyan. Yan, ito, yung takot din daw ng confrontation, dapat daw pala nire-rebuke din natin yun. Kasi, dapat talaga, kunwari sa mga buhay natin, sa mga buhay, sa mga, kunwari sa amin sa edad namin ngayon, parang na ako na, dapat yung mga kaibigan ko, na ako sa kanila, yung transparent na ako na, uy, alam mo, kanina talagang sabi mo sa akin, ganito, ganyan, ganyan. Yung parang kaya ko nang sabihin, yung parang, kunwari sa mga high school, sa mga college, medyo fear nyo pa yon na i-confront kayo, di ba? Na parang sabihin sa inyo na, uy, napansin ko kanina, parang ganito ka, parang ganyan. Tapos parang ikaw, defensive mo agad, bakit ba? Tinitingnan mo lang lagi maligo. Parang ka tuloy. Pero, din daw pala, yung dapat natin siyang i-break, di ba? Tapos yan yung fear of rejection din, yung ayaw mo na re-reject ka talaga. Yan, yung fear of darkness, loneliness, then tapos ito yung fear of trust. Para na lang ako na, yung may mga trust issues, di ba? Sino may mga trust issues dito? Yung may mga ganun. Tapos ito din, fear of love. Ayaw mo ng ganyan. Hindi na, ayoko na makipagkaibigan kasi sila talaga ng friend ko. Naku, ayoko talaga yung mga ganyan. Si iba, ayaw na mag-asawa, ayaw na mag-boyfriend, ayaw na mag-girlfriend. Kasi lahat kayo manluloko. May mga ginaganon, di ba? Tapos sagot naman ng mga lalaki, ba't lahat ba kami boyfriend mo? Parang di ba? May mga ganon. Tapos ito din, fear of commitment. Yan, di ba? Yung commitment din yan sa mga friendship, sa relationship. Then, natawa lang ako dyan kasi may send yung kaibigan ko, sabi niya, yung parang meme lang, pero natawa lang ako kasi sabi niya, nakakatakot ka naman, 5 beses ka magkape sa isang araw. Tapos sabi, mas nakakatakot ka, takot ka sa commitment. Parang gaman. Pero parang lang ako, grabe naman, ang tatandaan Pero yun nga, yung commitment ka kasi, di ba, yung tinuturo sa atin na, kunwari sa ministry din, di ba? May mga ganyan sa atin, yung pag sinasabi mo na, ay magtatamborin po ako, magaganto po ako, pero kapag ina-assign, wala, di ba? Parang tapos magagalit pa sa ako na, Tishel, di mo talaga. Nag-rant na, joke lang. Yan, pero, yun yung parang may mga ka na, ano ba to? I-assign ko pa ba to? Ano ba? Kung trip niya lang ba? Parang ganun. Na ang hirap din. Dapat mawala din daw sa atin yan. Tapos yan yung mga fear of animals. Yan, kaya praise God na overcome kayo akit. Tapos yan yung germ, sickness, yan yung kay Satan, fear of going outside, yung mga dito, diba? Ayoko po lumabas, ganun. Tapos yung mga fear of success, may ganun pala, ayaw niyang magtagumpay. Tapos yan yung mga panic attacks, yan, dapat daw binibreak din yan, tsaka wala tayong ganun. Tapos yan yung rejection, yung self-rejection. Tapos yan yung rejection in the womb. Yan yung yan yung tinuturo dati na yung parang baby pa lang daw, 'di ba? Parang ayaw na sa kanya. Dapat daw mawala din yan. Tapos ito din yung mga spirit of perversion. Yan yung mga lust, fantasies, lesbianism, yan, 'di ba? Alam naman natin na hindi yan tama. Homosexuality, yung mga masturbation, adultery, molestation of children, yan, incest. Hindi ko na alam yung mga na yan, yung harlot, rape, yan, tapos yung pornography, ngayon mga hindi ko na din na-search yung ganyan kasi parang pangalan pa lang na. Yan, tapos yung mga ungodly soul ties to be broken, yan yung mga sexual group, sexual abuse, yan yung may mga, tayo, di ba, na syempre yung mga memories nga naman yun, di ba, talagang dapat din natin yan. Tsaka yun nga, yung sa rape, yan yung mga ex-husbands and ex-wives. Tapos, ito din, yung mga deception, yung accepting lies. Sabi, self-deception, yung parang ikaw, kahit sarili mo, dinideceive mo na. Tapos yung mga delusional, yung parang hindi naman nangyayari, pero yung parang iniisip mo, ganito yung nangyari, ganyan. Tapos mga delirious, blinding, denial, yung mga parang, na yun na, ng deception, form ng deception. Yan. Tapos sabi rin dito, yan, kaya yun yung natin na, yan, kailangan ng mga spiritual check-up. Yan, tapos pang-apat, yan, ito naman yung preparation. Kaya kanina meron na tayong purpose,
Yan, pangalawa, na-receive na natin yung mga instruction. Tapos, pangatlo, yan, nakapag-spiritual check-up tayo yan. Kailangan din natin ng preparation. Sabi, a life in Christ is a life of fasting and prayer. Sabi, Jesus said in the Word that some devils come out only by fasting and praying. Sabi, some spiritual battles can only be won by fasting and prayer too. Sabi dyan, a combination of these two disciplines creates one-two punch in the devil's face. Yung parang isang mo lang pero parang dalawa na yung katumbas, diba? Tapos ito din, may lang dito, next nga po. Yan, parang sa, kanina ko ba't na nabasa? Basta yun. Basta parang siyang, prophecy, parang ganun. Sabi, eto daw, sabi, this is the era of the new normal. Sabi, the era of the unexpected. Yung di na natin din alam, di ba, ano yung mga nangyayari, parang, parang nagugulat ka na lang, ganito na pala, ganyan. Sabi lang, the era when people of God are to be living on the offense, not the defense. Yung parang ito na yung time na talagang lumalaban na tayo bilang mga Kristiyano. Sabi, there are many things the Lord is doing through this shaking right now. Yan, kasi nga, may mga shaking na talaga, lalo nga sa mga churches. Kung tatanungin din natin yung ibang mga talagang grabe na yung mga nangyayari ngayon. Sabi nga din, He is raising up the true ecclesia and He is positioning His people who hear and respond to begin to awake. Yan, yung talagang magising like never before and be positioned in offense rather than defense. Yung talagang na battlefield na talagang hindi na to laro-laro lang o parang enjoy lang natin. Kundi talagang spiritual warfare na siya. Tapos sabi rin po, the Lord is setting the stage and He is realigning in the church. Yan, sa church din may mga realignment na. Sabi, we have to be people who more than ever are living on our faces, crying out for God's strategy. Kasi nga, iba na talaga ngayon. Kumbaga, kapag ka nagki-care group, pag may mga tinuturuan na tayong mga high school, hindi na natin sila madadaan, yun nga, sa mga dati nating turo na ganito, ganyan. Parang nung Thailand din, basta yung bago namin ka-LG, sabi ko, grabe dapat pang matalinuhan dito. Hindi parang dapat, ka talaga na, yung mga, yung mga terms mo, parang dati kasi medyo, pangmasa yung LG, parang mga LG, ganun. So, parang ngayon, parang may mga ganito na intellectual na, ganun. Tapos, may mga din ako sa, kunwari, di ba sa youth, parang iba na yung trip, iba na yung mga basta iba talaga. Kaya parang na lang na Lord, pengi pong idea, pengi pong ganito na hindi kailangan alam natin talaga. Kasi kung tayo lang, hindi natin, ano bang trip mo? Parang ganun. Ano bang trip mo? Paano ba kita maaabot? Pero yun nga, pag si Lord na talaga tumulong sa atin, malalaman natin kung paano. Yan. Tapos next po, sabi din dito, the greatest mistake that could be made in this moment is to move forward. Yung mag-move forward nga daw tayo, pero iniisip mo na mananatili pa ding pareho lang, kagaya lang dati. Sabi siya and miss the divine invitation of the Lord into the new strategies and divine innovation that He is releasing. Kasi kunwari nga naman sa cellphone, di ba? Parang iba na ngayon, hindi na papalag yung 128 gig mo kasi may mga 1 terabyte na, may mga na parang grabe na yung mga improvement, di ba? Kaya parang doon mo rin makikita na kagabi nga din, parang ko na Lord, parang sorry po kasi parang may mga time sa ministry na akala mo ganun pa din, parang ito pa rin pala yung mga gagawin. Pero, kailangan na nga, nag-i-step up, talaga nag-i-improve, di ba? Kung ano man mga ministry yung pinagkalagyan sa atin ni Lord. Tapos sabi rin dito, yan, sabi doon He's releasing new strategies and new ways of doing things. Yung parang, din ako dito, na oo nga, parang, yung may iba talagang gagawin si Lord, na hindi lang si Lord, kundi ikaw din, meron ka ring yung parang may ma-receive ka kay Lord na, ito gawin mo sa ganito, ito yung gawin mo dyan, ganyan. Sabi, the fire of His purging upon the church and the way we do church right now positions us in the new wineskin to receive the new wine. Sabi, but in order to carry the new wine, we must be ready to let go. Yan, yung ila-let go mo daw of what He says to let go. Yung may mga sinasabi na sa'yo si Lord na, bitiwan mo na yan, tama ka na dyan. Yung parang gano'n. Kunwari, baka may mga turo kayo sa mga
outreach, sa care group na ang tagal-tagal mo na, parang baka nila-let go na, sinasabi na nila, let go mo na yan, improve mo na yan, yung ganon. Sabi din na, and embrace what He is releasing. Diba? Na kung may mga nila-let go nga tayo, diba? May mga idea tayo na dapat ganito, dapat ganyan lang. Yung parang nababound nga daw tayo. Pero ang sinasabi, wag nating ilagay si Lord sa box. Diba? Kasi nga, ang dami talagang pwede pang gawin ng Panginoon. Yan. Tapos sabi rin dito, yan, pa-next po. Sabi, the world is not going to be changed and impacted by a comfortable church. Yung church na tinutukoy dito, hindi lang to as a whole sa atin, kundi bawat isa sa atin, di ba? Dahil sa one-to-one, tinuturo sa atin yan na tayo yung church, di ba? Kaya kung tayo, komportable lang tayo, easy-easy lang tayong Kristiyano, hindi tayo mag-i-impact. Walang mababago sa mundo, di ba? Sabi din, the world is not going to be changed and impacted by a sleeping church. Kung natutulog pa tayo, di ba? Patulog-tulog tayo sa spiritual na buhay natin, walang impact talaga. Sabi, the world is not going to be changed and impacted by a church that is too afraid to step out on the word of the Lord and the strategies of heaven because of the fear of people and or the fear of enemy. Na ito yung medyo personal, pero parang naan talaga ako kasi ang dami talaga nung nakaraan, naiiyak nga. Kaya nung pinagpipray ko din sila pastor nun, naiyak ko nun. Mami, sabihin na talaga ni John Rex, iyakin ako. Pero parang ang dami kasi talaga, yung mga kaibigan ko, basta ang dami talaga, mga church leaders, mga ganun. Yung parang, pagka nalalaman mo yung mga ginagawa sa kanila ng mga members, parang, yung gusto mo mang-upak, parang pwede ka bang pektusan lang, parang kahit isa lang, maanuhan lang. Pero sabi ko, grabe, ganito na talaga. Yung parang, yung sinasabi sa Timothy na hindi na grateful, yung parang hindi na thankful yung mga tao sa mga ginagawa. Sabi ko, grabe, ito na talaga yung reality na napapaano na lang ako na, grabe naman yun. Parang ganun yung ko talaga, reaction ko sa mga kwento sa akin. Sabi ko, grabe naman, parang ganito na yung reality. Na parang, kung ilalagay ko lang yung sarili ko sa mga ganong posisyon, parang di ko alam kung, so Lord, parang buti na lang, parang may time ka pa para i-spare din ako, parang ganun. Pero yung parang nagiging thankful ka din na may ganon, na parang, yung parang hindi ka naman thankful na nangyari sa kanila, pero yung natututo ka kasi, yung parang natututo ka, nakukuha mo yung message ni Lord dun sa mga buhay nila na yun. Kaya parang sabi ko nung kailan din, naiiyak nga ako kasi nga, yung mga pinagpipray nga ako mga kaibigan ko. Tapos sa ibang church nga din kasi, kahit di lang naman dito sa Muntinlupa, sabi ko, grabe na yung atake. Alam mo yung galing na talaga sa church. Yung isipin mo, ka-churchmate mo to, na ang tagal-tagal, mo, yung parang kasama mo sa mga gantong estado ng buhay mo, sa mga gantong event, yung mga pero bigla kang aatakihin ng ganto na parang halos wala kayong pinagsamahan. Yung parang, kunwari tayo, di ba? Pag atake galing sa unbeliever, okay, hindi naman tayo masyadong hindi naman malalim yung natin eh. Pero yung di ba, na church hurt, grabe talaga, yung parang kang manghihina talaga na, grabe, parang Kristiyano pa to, pero ganito yung ginawa, ganyan. Kaya, yun yung natin na ngayon, hindi lang yung parang, kung ikaw, wala kang ganong nararanasan, parang magka-heart naman tayo, di ba? Dun sa mga talagang matitindi yung mga hinaharap, di ba? Yung parang, magkaroon tayo ng heart ulit na i-intercede, ipag-pray sila, i-encourage nga sila. Kaya yun yung ko din nung kailan, parang, nagbalik talaga ako sa letter, sa mga appreciate, yung parang, kahit sa mga ganun lang, parang minsan hindi na ako nakapag kasi nagle-letter ako ganyan. Pero yung impact ng letter na yun, parang ako na, grabe, parang yun lang naman in-effort ko. Pero grabe mag-thank you, grabe kasi nga, ganito daw yung mga nangyayari. Kaya yun yung natin na, lalo sa time ngayon, di ba, na may shaking na talaga na ginagawa, di ba, sa church, na tayo, bilang mga nandito, na magkakapatid sa Panginoon, tayo yung mag-encourage, tayo yung talagang nagpapalakasan, hindi yun tayo yung nag-aatake sa isa't isa na, alam mo yun, ganyan. Parang na natin, di ba? Kaya, grabe yung ngayon, basta ganun. Kaya yan yung sinasabi ni Lord na hindi na tayo yung dapat din na parang may fear ka pa na sasabihin ng tao, anong iisipin ng tao, di ba? May fear ka pa sa enemy na mamaya sabihin ng kaaway, ako nga ganto, di nga yung parang kaya dapat ayusin natin kasi minsan tayo may pinapagawa sa atin si Lord pero natatakot kang kasi nga iniisip mo mamaya sabihin di nga ako nagde-devotion, di ako nagaganto. Kaya nga ayusin natin para kapag ginawa mo na yun, wala nang sisilipin sa'yo, di ba? Wala nang aanahin na, ikaw nga ganito ka nga ganyan, di ba? Kaya, yun yung natin, kasi yung integrity nga daw, di ba? Parang,
talaga, tsaka yung walk the talk, 'di ba? Kasi nga, yun yung minsan na inaano na sasabihin, mag-share ka sa mga kaklase mo. Tapos parang inaano na, ayoko mamaya sabihin, ako nga ganito, tapos ganyan-ganyan, ito ituturo ko. Kaya dapat, yun pa lang, sa testimony mo, 'di ba? Ayusin na natin. Tapos sabi din dito, this is the hour when God is raising up the true ecclesia, those who are laying down their lives for one person only. Yun nga si Jesus. Kaya yun yung isang bagay din na kung matagal na yun na nagtuturo si Sadu, na isipin nyo mga kids, parang isipin nyo, kila Aya, yan, kila Nicole, yung mga kids natin, kila Dandan, kila Cholo, yung parang tinuturuan na ng martyrdom, na parang kahit na anong mangyari, wag mong wag mong i-renounce si Jesus, wag mong i-aan yung Bible mo. Pero ang tanong, 'di ba? Parang sa atin ngayon, kamusta yung mga youth? 'Di ba? Kamusta yung mga YA natin? Kamusta tayo na mga talagang iniisip natin na akala natin ang natin, 'di ba? Ang tatag na natin. Paano pag may mga dumating na gano'n na kunari, yun nga, medyo na-alarma ako dun sa sinasabi na persecution nga na magi-intensify. Kasi kunwari sa China talaga, kung nanonood kayo ng mga Voice of the Martyrs, yung mga ganun, makikita niyo talaga na yung Bible nila, hindi talaga nila pwedeng dalhin na nakagaya natin na igaganto. Minsan nga, di pa natin dala Bible natin, di ba? Cellphone lang Pero, paano yun? Kapag ka nga, kunwari, sabihin na natin na mangyari yung sinasabi ng Bible na magkakaroon ng famine sa Word of God. Kamusta yung mga memory verse? Kamusta yung mga tinago mo talaga sa puso mo? Tapos parang may ko na kung persecution or gano'n na yung martyrdom, paglilay down na ng buhay, kaya ba? Parang gano'n. Parang nag-iisip talaga ako kagabi, tinalaman ko, parang kaya ba? Meron ba? Parang gano'n. Para kasing sa part ko, minsan ang komportable na natin sa mga 'di ba? Sa mga tinuturo. May mga time dito yung ibang youth hindi talaga nare-rebuke, hindi napapagalitan, hindi nasasaway. Pero iniisip natin, matatag na tayo, 'di ba? Yung may mga ganun, mamaya nga may pa diyan Pero yun yung isang bagay na correction pa lang, parang hindi niyo na kaya, ayaw niyo na magsimba, ayaw niyo na parang hindi na kayo makapagpatawad. Na how much more pa pag mga ganun na, hinarap yung mga sa inyo, parang kaya niyo ba? May mga baril na, parang mag-aano ka ba? O isa ka dun sa magsabi na, okay na po, ayoko na po, hindi ko po kilala yung Jesus na sinasabi, di ba? Magaganon ba tayo? Kaya, yun yung ko na, oo, enjoy talaga maging Kristiyano, pero ito na yung reality, di ba? Hindi na to laro-laro lang, hindi na to yung lang tayo na okay, lang, ganyan. Di ba? Parang lang tayo dito, happy-happy lang. Pero meron talaga na ikaw mismo sa sarili mo, tanungin mo din yan, parang isipin mo din yan. Naalala ko, high school kasi ako. Alam ko, parang mali talaga yun na parang may prayer ako na, Lord, kung magkakaanuhan man, po talaga, papapugit po ang ulo. May mga ganun akong tapos parang ko lang na, nung high school kami, grabe pala talaga yung sa amin, na talagang tinuturo na yung gano'n, na paano kapag ganyan na, buhay mo na, tsaka parang, anong pipiliin mo. Kaya, parang sabi ko, masyado pala tayong, yun nga, ang komportable natin, na hindi na tayo masyadong dinidikdik, na iniisip na lang natin, grace kasi ngayon, ganito kasi ngayon. Pero, iyon yung mga bagay, 'di ba, na nagpapatatag tsaka nagpapatino talaga, 'di ba, sa mga buhay natin, na hindi mo na may isip magpasaway o kung ano pa yung mga gagawin mo dahil nga iniisip mo malapit nang dumating si Lord, 'di ba? Kaya yung sinasabi nga din diyan, laying down yung buhay na yun, na kinakalimutan mo na din yung mga earthly pleasures, 'di ba? Hindi mo na ginagawa yung mga bagay na ine-enjoy din ng mga unbeliever, 'di ba? Yung mga lahat ng pinupuntahan o mga binibili, kinakain, na parang parang ikaw sa part mo, ako may ganun kasi, yung parang iniisip ko lagi, total maglalangit naman na din, doon na lang, parang ganun, parang may mga gusto akong bilhin, mga gusto akong talaga na, pwede naman, kaya naman, pero hindi mo na siya priority kasi, dahil nga alam mo, meron langit, yung parang doon na yung mo doon na yung tingin mo di ba? Kaya bawat isa din sa atin, meron tayo ulit ganun, na yung mindset mo, nandun na sa langit, hindi ka na yung para mag-settle dito, na nakikipagkompetensya ka pa sa iPhone nung isa, sa tablet nung isa, sa sapatos niya, anong medyas niya, di ba? Parang may mga ganun pa tayong sinisilip, di ba? Pero ito na, time na to na talagang spiritualan na, di ba? Hindi na to ano lang na, banding-banding lang lagi. Sabi nga din dito, people with one agenda to see His name glorified, and their greatest devotion is to Him and His ways.
They are so in love with Him that giving their lives every day is a joy, a privilege, and an honor. 'Di ba? Na tayo ba, nagagawa pa rin natin yun? Yung sinasabi doon, yung 3 musical notes na talagang yung iba yung sa pandinig ng Panginoon. 'Di ba? May nagsa-self-sacrifice pa din ba? Nagagawa pa rin ba natin yun? Yung self-surrender na sinasabi, 'di ba? Tapos yung mga self-denial, sarili pa rin natin. Na hindi gusto ko to deserve ko to. 'Di ba? Parang may mga ganun. Kaya nga naano ko din yun, yung alam ko, pinost ko nga rin yun, yung hindi naman talaga ikaw yung mag-heal dun sa inner child mo, 'di ba? Si Lord pa rin yun. Kasi minsan yan, sa mga YA natin, meron tayong inaano na hindi, kasi ngayon kumikita na ako, dapat binibili ko na to, ginagawa ko na to. Pero nakakalimutan na natin na binibless nga tayo ni Lord, meron tayong resources, para nga sana i-finance, 'di ba? Yung mga gawain na para sa kanya. Hindi yung parang meron naman talaga fruit of our labor. Pero siguro ako kasi dahil parang palaki ako ng palaki ako ng God's General. Parang palaki ako dun sa ni Lola Ether. Parang Maria Woodworth Ether na it is better to wear out yung ka na lang na sobrang gamit na gamit than to rust out. Alam niyo yun, yung parang, kunwari sa bike, 'di ba? Parang masabi mo bang sulit yung bike kung nangalawang lang yun? O yung nagamit talaga, dami mo na daming napuntahan, nagamit talaga sa ibang yung parang, may masabi mo, sulit to, yung 6K ko na to sa bike ko. Sulit to kasi talagang wear out to 'di ba? O yung nag-rust out lang. Na minsan, yun yung problema sa ating mga Kristiyano, na gustong-gusto natin yung pahinga, sinasabi natin, talaga namang bigay ni Lord yun, yung pahinga. Pero minsan, may mga inappropriate na pahinga, na dapat naglilingkod ka na kay Lord, dapat ito na yung ginagawa mo, ganito na yung mga ginagawa mo, pero minamagnify mo yung pahinga mo, yung ganito mo, yung comfort mo, 'di ba? Na nakakalimutan na natin 'yun, yung mga ganong bagay. Kaya yan yung sinasabi na sana bumalik ulit yung ganon nating love talaga sa Panginoon, 'di ba? Na nagiging joy, nagiging privilege, tsaka honor natin na talagang magbigay ng buhay sa Panginoon. Yan, tas next, sabi din dito, the church has feared humanity. Natakot na tayo masyado sa mga tao, sa sasabihin nila, at natakot na rin tayo sa kaaway ng matagal na. Sabi, now in this shaking, the Lord is preparing the church for the greatest unveiling of Jesus Christ and His majesty that will restore awe to the church. 'Di ba? Na ito na, may mga shaking na ginagawa, na binabalik tayo ulit, 'di ba? Talagang sa purpose ng Panginoon. And it will cause the true ecclesia to run to Him and embrace Him. Those who are living in half-heartedness, kung half-hearted pa din yung pagsunod natin sa Panginoon, complacent pa rin tayo. Lagi pa rin natin sinasabi na susunod naman ako kay Lord, pero pag ganito na, pag ganyan na. Yan, sabi dyan, will run in the opposite direction. 'Di ba? Kaya ba yung mga time na tayo, 'di ba, alam natin yan, may mga kilala tayong gano'n na, alam mo, pinapag-care group na ni Lord, ito na yung pinapagawa ni Lord, ganito na yung mga sinasabi ni Lord, pero iba pa din yung ginagawa, 'di ba? Na minsan tayo nadudurog puso natin doon. Pero how much more pa si Lord? 'Di ba? May mga ka-light group tayo na sinasabi natin, mag-one-to-one ka na, mag-stay ka naman, mag-prayer meeting ka naman. Pero laging opposite direction pa rin kasi may mga half-heartedness na. 'Di ba? Kaya yun dapat nating ipag-pray. Sabi nga, is this the Lord's heart for people to run from Him? Syempre hindi, 'di ba? Kaya yun yung ipag-pray natin bilang church din. 'Di ba? Sabi rin po dito, it is His love that is drawing people and He will continue to draw people. But the shaking has begun in the church to loose us from what has held us. May mga bagay na nag-hold back sa atin, pero ngayon, pinapalaya na tayo ng Panginoon dun sa shaking na yun. Sabi doon, the church that is complacent and quiet will not change the world. Kung complacent ka pa din, di ka pa rin sumusunod, di pa rin tayo sumusunod sa mga pinapagawa ng Panginoon, ang tahimik pa rin natin, di pa rin tayo nag-share. Sabi dyan, hindi talaga magkakaroon ng change, di ba, sa mundo. Sabi, it is the church with a voice, di ba? Yung talagang may authority na church, yung talagang pwedeng mag-impact doon sa mga unbeliever din. Sabi, a church who knows their Creator, knows His heart, and moves in His divine strategy that will see the earth changed and the kingdom come in astounding ways in this new era. Kaya, yan yung prayer natin na talagang isa tayo doon, na Lord,
kasama naman sana ako doon, di ba? Parang gawin din natin yung effort natin na makasama doon, di ba? Sa talagang makakakita ng mga pagkilos pa ni Lord, and later on, magagamit tayo sa glory para sa glory din ni Lord. Yan, sabi rin dito, God is going to release warnings of things to come in greater dimension in this new era. Kaya ito daw, sabi, it is a call for the people of God to seek His strategy in the midst of it all, to release the word of the Lord, to partner with the ways of God, yung talagang way ng Panginoon kung paano niya pinapagawa, ganun natin gagawin, and to see the strategy of the King implemented on earth, to see His government established and His goodness and love revealed around the world. Kaya hindi na to yung idea lang natin, hindi na to yung trip lang natin o pakulo lang natin, kundi dapat yun nga, talagang idea na ni Lord, tsaka yung mga strategy. Kaya yun yung mahalaga na ini-inquire talaga nga natin, diba, sa Panginoon. Tapos sabi rin, yan, dito na tayo sa 5. Yan, how is your faith? Yan. Kung tatanungin, yung faith mo daw ba nasa ICU? Diba? Yung parang nire-revive na lang ba o nilalaban o paano ba? Diba? Sabi din, is your faith crippled? Yan. Sabi nga, Jesus said that if you have faith the size of a mustard seed, you can tell that mountain to be cast into the sea. Kaya di ba sa mga talaga, spiritual warfare, mahalaga yun na alam natin yung purpose, may mga instruction tayo galing sa Panginoon, gumawa tayo ng mga spiritual check-up sa sarili natin, meron tayong preparation, at syempre meron tayong pananampalataya. Yan, at sabi nga po dito, yan, ito yung time nun sa mga anak nga yan, di ba, yung inaano nila na nire-rebuke, pero ang sabi nung kaaway, kilala ko si Jesus, ganun din si Pablo, pero sino naman kayo? Di ba, sabi yung ganun. Na ngayon, di ba parang nakakatawa lang yun, pero tayo kaya, ganun din kaya yung sasabihin sa atin. Yung minsan, nagre-rebuke tayo, nag-aano tayo ng mga ganyan, nagre-renounce tayo, pero baka pwede din ganun yung sabihin sa atin, nakilala ko si Jesus, kilala ko, pero sino ka, di ba? Kaya parang, yun yung mahalaga na dapat daw, may napanood akong preacher, sabi niya, ayun parang ipipreach ko to ng ipipreach, sabi niya gano'n, sabi niya, talagang gagawin kong proud si Jesus, na maging proud si Jesus sa akin. Yung magre-rejoice yung langit kapag dumating man ako doon, tapos magre-rejoice din daw yung hell, dahil nga daw wala na siya sa battlefield. Yung parang magiging masaya daw yung kaaway na, buti na lang wala na siya, kasi ganun siya talagang lumaban, di ba? Kaya nawa ganun din daw tayo. Sabi nga din dito, ayan, learn from the sons of Sceva, when you come to the fight, bring the right weapons, not anyone else's weapon. Diba? Sabi, Jesus Christ is all-powerful. It is time to put the devil on notice and break everything that is trying to bring destruction into your life. Diba? Na yun nga, hindi talaga tayo papayag. Sabi, get ready to pick up your spiritual machine gun and have no mercy, fire away. Diba? Lalo nga sa mga kaaway, hindi na tayo yung parang magtitira pa na ang gentleman pa natin, parang ang pa natin na, sige, wag na lang muna to, diba? Parang itong area na to, hindi na muna. Kaya yun yung na sabi dyan, pick up na yung mga spiritual machine gun and have no mercy, fire away. Yan, sabi rin dito, yan, the Lord Jesus makes it clear that we should engage the forces of darkness and expose their deeds. Yan, may prayer nga daw si David, sabi niya, praise be to the Lord, my rock who trains my hands for war, my fingers for battle. Kaya hindi daw natin pwedeng sabihin na, hindi, dapat lang, ganyan, parang solemn lang na mga prayer, di ba? Pero meron talagang warfare na sinasabi. At no moment do you hear David say, Lord, teach me how to sit on my hands, or Lord, teach me how to run from the devil and fight another day. Di ba? Yung parang, inaano niya na, Lord, iligtas mo na lang ako, parang, na lang, tatakbo na lang siya, di ba? Kaya daw yung yung mga bagay na dapat talaga ginagawa natin, na yung sinasabi dyan na si Lord mismo yung nagsabi na engage natin yung sarili natin, di ba? Tsaka talagang lumaban tayo sa mga pananalangin. Tapos next po, yan, sabi nga dyan, either you are a cruise ship of a ministry or you are in a battleship. Yan, di ba? Pag sinabi yung mga cruise ship, yung parang mga lang, relax lang, ganun, nag-chill lang, gala lang, ganyan. Sabi, or battleship. Di ba? Na ayun yung pinagkaiba na yung isa parang, lang, nandun lang, gagala, parang komportable lang siya. Sabi dyan, or nandun ka sa battleship na yun, ready to be armed and dangerous to fight the good fight of faith. Sabi, either we engage the forces of darkness, yung talagang lumalaban tayo, or we lie down and die spiritually.
'di ba? And discredit the name of our Lord Jesus Christ. At ayaw natin yun, na talagang matalo lang tayo ng kaaway. Yan, so sabi rin po dito, yan, if your faith is crippled, kung talagang medyo mahina yung faith natin ngayon, sabi, you will not be victorious in the fight. But if your faith is the size of a mustard seed, yung kahit ganun lang, di ba, kaliit daw yun. Sabi, and is stubborn faith, yung kahit na pag sinabing stubborn faith, yan yung kahit na anong sabihin nga daw sa'yo, di ba? Hindi ka na yung parang hindi ka magpapa-apekto sa kanila, sa sinasabi nila. Sabi din dyan, be spiritually relentless, yan, and tenacious, and be consistent on the battlefield, 'di ba? Kaya yan yung mahalaga, yung pagiging consistent din natin sa mga natin pagde-declare, sa mga pagko-confess natin ng word of God, 'di ba? Tsaka yung mga natin sa warfare nga. Yan, tapos next, yan, ito naman yung number 6, aggressiveness. Yan, medyo lang. Yan, mag-extend lang. Sabi, make sure you are aggressive on the battlefield and have determination against the enemy of your soul. Sabi, it is time to overpower him and be aggressive against the kingdom of darkness. Yan, yung talagang na time na to para talagang lumaban ka. Hindi na yung pa din na, hayaan mo na, baka naman may mag-pray niyan para sa akin, di ba? Yan, sabi nga dito, pa-next po. Yan. Ito yung nilagay ko to kasi, yan nga yung sinasabi ko nga sa inyo kanina na, grabe na talaga. Yan. Sabi, ito yung Jezebel and Delilah spirit. Yan. Ito yung yung tawag nga sa kanila, yung destroyers of the church. Yan, na dapat nire-rebuke daw natin yan. Sabi, Jezebel and Delilah are bringing down ministries of all sizes. Ito yung na wag tayong I mean, hindi lang dito sa church, hindi lang nalilimitahan dito sa church, kundi kahit sa ibang mga church, may mga ganun na talaga. Kaya ipag-pray din natin talaga yung Christian community dahil mahalaga talaga yun. Sabi nga, many mega churches have fallen and closed down because these spirits have infiltrated the house of God. We don't even realize they have come in until we see the aftermath of the destruction they leave behind. Kaya dapat maging din tayo na may discernment, tsaka alam natin yan, yung mga ganyang bagay. Dahil nga, minsan di natin alam na ganun na pala yung nangyari, pero ang ignorante pa natin dahil nga di natin alam yung mga ganong bagay. Sabi nga din dito, pa-next po. Sabi dyan yung kay Jezebel. Sabi, Jezebel carries a spirit of murder. Sabi, Queen Jezebel, dun sa Bible, killed over 100 of God's prophets. It is no different in the times we are in today. The Jezebel spirit is still killing, pero spiritually. Yung parang tinitira yung mga pastor, mga leaders, yung mga ministers, yung mga church people. Diba? Na ganun yung ginagawa. Sabi, God's leaders in the church. Yan, sabi, it comes to kill, steal, and destroy. The number one objective and sign of a Jezebel spirit is that it comes as a controlling spirit, but camouflages itself as a godly servant of the Lord. Yung parang tinatago niya yung sarili niya na godly siya, talagang lingkod siya ng Panginoon, pero gusto niya mag-control, gusto niya mag-manipulate ng mga tao, gusto niya sirain yung church, ganun yung ginagawa. Na ito din, wag din nating mamisinterpret na yung Jezebel spirit, hindi niyo pwede sabihin na, ay mga babae lang yan, di ba? Baka may ganun kayong isipin. Na yung spirit na yan, wala yung gender. Diba? Parang inaano lang na Jezebel dahil nga yun yung sa Bible, 'di ba? Pero dapat maging maingat tayo doon. Tsaka nire-rebuke natin yung mga ganyan. Sabi rin dito, yan yung nilagay ko kasi ang creepy niya dyan. Pero sabi dyan, in the days of old, this spirit dominated and controlled over 450 false prophets. This goes to show you the power that this spirit carries. Sabi, this same demon is sitting in our churches today. Not only this spirit captivate the pulpit and have our nation by the throat. Alam niyo yung hawak na sa leeg? Yung parang ganun daw yung Jezebel spirit. Hindi lang naman din daw sa church, kundi kahit nga sa bansa natin. Parang may mga ganun na. Kaya dapat pinagpipray daw yan at talagang nire-rebuke. Sabi, it also operates through politicians, governments, yan yung mga mass media, literature, yung mga nasa book, yung mga nababasa, yung mga ganyan. And entertainment. It controls the internet, yung social media, radio, and television throughout the field of these channels of the airway. Kaya dapat talaga pag-pray natin yan na maalis yan yung mga Jezebel spirit, tsaka i-cover din tayo ni Lord sa mga ganun, diba, na mga spirit. Yan. Tapos next, ito daw yung mga katangian nun.
Yan. Yung Jezebel tsaka Delilah spirit, una, bring fear. Yan, yung parang natatakot ka na pag andyan, parang naaano ka dun na andito siya, ganyan. Tapos yung mga ganun din, yung may mga ganung spirit, again, hindi siya yung tao, may spirit yung tao na ganun. Yan, i-clear lang natin yun. Yan, yung mga nag-a-attack ng mga minister, yung parang wala namang ginagawa pero inaatake ng inaatake. Sila din yung mga nag-a-attack ng anointing and those anointed. Yung parang may mga ano na tayo sa church pero kinikriticize, inaatake na bakit ganito, bakit ganyan. Parang ang dami pang sinasabi. Only do their will, never God's. Yung parang ginagawa nila yung will lang nila pero hindi yung God's will. Sabi, give the appearance of repentance. Yung parang akala mo nag-repent pero they attack. Yung parang bigla na lang, akala mo okay naman, pero biglang mang-aatake, diba? Sabi din, need to be praised. Parang gusto nila, i-praise lang sila ng i-praise. Itaas sila, they worship themselves and get others to praise them. Yung parang, nila, tinataas nila yung sarili nila, na parang ang mangyari, ikaw din, parang uy, ano mo naman, gano'n, parang ikaw din pupurihin mo sila. Sabi din, have a possessive love to destroy and control. Yung parang basta gusto niya mag-destroy, yan, and mag-control. Sabi, are loyal until you disagree with them. May mga ganun, di ba? Kahit nga sa mundo, may mga ganyan eh. Yung parang loyal sa'yo, okay sa'yo, pero kapag hindi na kayo nagkasundo sa gantong bagay, wala na, ayaw na. Sabi doon na, then they rebel against you. Yung bigla na lang, parang na sa'yo, magre-rebelde na. Sabi, do all that is asked of them, as long as it is according to their overall plan. Gagawin naman nila eh, pero dapat akma dun sa plano nila. Sabi din, plant seeds of discord in others that often lead to conflict or even division in a church. Kaya dapat tayo din, maging maingat tayo na kapag yun nga, may mga naririnig tayong sinasabi, uy, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Yung parang ikaw, iaano mo na yan sa sarili mo na hindi yan totoo hanggat hindi ko naririnig galing dun sa tao na yun. Diba? Ako may mga ganun ako na natuto na rin ako. Yung parang, basta hindi ako maniniwalang totoo to hanggat hindi ko narinig na galing mismo dun sa tao na yun. Kaya yun yung na dapat wise din tayo. Yan, sunod, ito din, yung use others to carry out their evil plans. Yung parang gagamitin niya na, sabihin mo kay ganito, ganyan. Parang manggagamit pa ng ibang tao para magkasira-sira, ganun. Sabi din, work alone, they only use others. Yan, parang mga ganun daw. Sabi din, they have their own agenda, never God's or other people's agenda. Yan, do not listen to God's voice or anyone else. Sabi, very religious. Yung parang sinasabi pa daw yung term na, I heard from God and He spoke to me. Mga ganun daw. Sabi din yung seek positions of authority in order to control, discredit, and reach their goal. Kaya sabi, are not committed to anyone. Yung parang hindi man lang maging committed kung ano ba talaga sa church, sa mga light group, yung mga ganyan. Diba? Sabi din, seek affirmation and significance. Yan. Tapos then, have illegitimate authority. Yan. Are convincing liars. Yung parang sobrang galing magsinungaling, nako-convince ka na. At sabi din, yung rebel when corrected. Yung parang kapag ka kino-correct, kaya yan yung inaano ko din kanina na sa mga, bawat isa sa atin, yung pagka talagang kino-correct tayo, may mga dinidil din si Lord, yung parang hindi tayo na rebelde agad, diba? Kundi tayo din, i-assess din natin yung sarili natin. Yan. Tapos next, sabi nga dyan na the goal of the Jezebel and or Delilah spirit is to destroy leaders, ministries, and nations. Kaya yan sabi dyan, so let's stop being a gentleman with the devil and his kingdom. Kaya kahit sa bansa mismo natin, i-rebuke din natin yung mga ganyang spirit. Kaya, kunwari, di ba, naglaro ba kayo ng bubble? Yung basta parang mga bubble. Tapos, di ba, parang ikaw, pag gusto mong, hindi mo na putukin lahat nung nandun sa baba, yung gagawin mo, di ba, parang ititira mo siya dun sa gilid para mapunta siya dun sa taas. Kasi kapag natiran mo na yung nandun sa taas, bagsak na lahat, di ba? Ganun din yun, yung Jezebel spirit and Delilah spirit na parang titirahin nila yung mga leaders, yung mga pastor, mga ganyan, yung mga ministers, para ang mangyari, kapag ka natira na yun, bagsak lahat. Yung ganun. Kaya, yun yung kahalagahan na bawat isa sa atin, pinagpipray natin yung mga leaders, mga pastor, kahit nga yung mga nagli-lead, diba, sa government natin. Kasi, hindi natin alam anong distraction yung pwedeng magawa nila. Yan. Tapos sabi din, ayan, kaya ito, diba, talagang hindi na tayo maging gentle lang, serve the devil an eviction notice. Yan. Tapos sabi din dyan, yan, sabi nga, where is your boldness and authority? Nasaan na yung boldness and authority natin? Sabi, rise up from the ashes of your life,
Put on the Holy Spirit and look the devil in the eye, then say without your voice quivering. Ngayon, hindi ka na natatakot, di ba? Sabihin mo daw, you pick the wrong Christian to mess with, di ba? Yung parang matapang ka na talagang tayuan yung authority na meron tayo sa Panginoon. Kaya tanongin na, sino ba talaga yung nagsaset ng battle plan, di ba? Dapat ikaw yon, inaano mo yan kay Lord na, Lord, ito po yung mga di ba? Tsaka tayo din, kumukuha tayo ng instruction sa Panginoon. Sabi din, who has the authority to pull down strongholds? Tayo, binigyan tayo ni Lord ng ganong authority. Yan, who should lead the warfare? Tayo, may ganon tayong, di ba, yung sinabi ni Lord na talagang He has given us authority to trample on snakes and scorpions. Yan, tapos pa, next po, yan, ito din yung sa, yan, ayan, yung basta nabanggit ko na kanina. Yan yung sabi, yan, overcome all the power of the enemy. Yan, nothing will harm you. Tapos next, sabi rin po dito, what is the calling and mandate of the church? Ito yung sinasabi sa Mark 16:7. These signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. Diba? Kaya yun lagi nating tayuan na pinangako ng Panginoon sa atin yun. They will speak in new tongues. Diba? Yan. Tapos next, sabi din, ano naman yung trabaho ng church? Sabi, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Kaya yun yung dapat na talaga natin, nasipagan natin sa mga binding and loosing. Yan. Tapos next po, yan. Ito na yung sa 7. Yan. A life of holiness. Yan. Sabi nga dyan, ito daw yung living in obedience to Jesus Christ and His Word. Sabi, if you live a consecrated holy life, you will always have the spiritual strength you need to fight the good fight of faith against the wiles and schemes of the devil. Kaya, lagi nating tandaan na ang kasalanan, nagagawa yan ng mga weak na mga Kristiyano. Dahil nga, kapag namumuhay tayo sa kasalanan, tayo, parang hindi tayo makapag-stand, diba? Dahil nga iniisip natin, nagawa natin to, nagawa yung mga ganong bagay. Kaya, talagang natin yun, yung sinasabing ang consecrated and holy life. Yan. Tapos pa, next po. Sige, wag na yan. Yan. Kaya ito yung sinasabi yan, yung a time of shaking. Kaya talagang anihin na natin yan. At tingnan niyo yung isa, sabi niya, the standard is too high. Parang inaano niya na, ang taas naman kasi ng standard. Sabi some will not stand the shaking. Kaya dapat tayo, ano man yung, diba, ano man yung mga ginagawa ngayon ng kaaway, pero tayo, dahil nga, namumuhay tayo sa Word of God, na yun naman talaga yung standard. Diba? Hindi tayo yung ganyan magsasabi na, ang taas naman kasi ng standard dapat ganito, dapat ganyan. Pero, yun nga, dahil nga alam natin yung Word of God, diba? Talagang ginagawa natin, tinatayuan natin, talagang magiging firm tayo dun sa bagay na yun. Kasi nga, di ba yung sinasabi na rooted and grounded in His Word, di ba? Na kahit anumang shaking, hindi ka matatangay dahil nga nakatanim na talaga. Yan. Tapos pa, next po. Yan. Kaya sabi nga dyan na, it is time we pick up the weapons of our warfare and bring them to the devil. Sabi, instead of just talking about it, if we want to experience the type of victory Jesus already purchased for us through the finished work of the cross. Kaya sabi nga, wake up church from your slumber. Kaya yan, nangungusap yan sa atin personally, diba, sa mga buhay natin. Yan. Tapos, meron ba ba? Yan. Kaya ito dyan sabi, get ready for the battle, put on your armor, pick up your spiritual weapons, and begin to confront what is in front of you. Sabi, using the prayers of war that are deep down in your spirit. Yan. Kaya, release daw natin yan dun sa name talaga ng Panginoon. Kaya, yun na lang po. Ay, andyan ba yung Pero wag na. Wag na yan. Yan. Kaya yun lang po, pray na po muna tayo. Let's pray.